So again, nandito na po tayo sa 1 Samuel and alam niyo na siguro kung sino yung character natin for today. Okay? Ang title po nating pag-aaral is Faithfulness and Prayer and Joy of Surrender. Sino yung mga characters po natin dito po sa ating pag-aaralan? Wala pare, ayaw eh. Okay, alam niyo na, nabasa natin kanina, thank you kay Louie. Sino? Si Elkanah. Sige, pasubong anak. Si Elkanah po, ay isang taga-Ephraim. He is from the tribe of Ephraim. So, bandang taas po yan, bandang baba. And then, si Ephraim, dahil siya ay galing sa tribe ni Ephraim, he is an Ephrathite. At si Elkanah ay mayroon dalawang asawa. Sino kayong dalawang asawa? Si Hannah tsaka si Penina. Magkapareho pa yung tunog sa dulo, no? Si Hannah tsaka si Penina. Si Hannah, igaganon ko. Parang na akong gangster nun, pare. Papalag ka na? Parang ganon. Gaganonin ko. Sige. Si Hannah, asawa ni Elkanah, magkakatunog lahat. Elkanah, Hannah, Penina. Okay? Wala siyang anak. Ang sabi doon sa binasa natin kanina, the Lord shut up her womb. Sa madaling salita, kaya nilagay ko na sa inyong salita mismo dyan, she is barren. Sa Tagalog natin, sakto na, baog. Okay, that's it. Si Penina naman, on the other hand, another wife ni Elkanah, mayroon siyang mga anak. Yan. Nasaan yung problema dito mga kapatid? Simula pa lang. Dalawa yung asawa ni Elkanah. Dalawa yung asawa. Ito para klaro kasi may mga narinig ako interpretations. Nasa Bible salita ng Diyos. Kita ninyo, hindi lang si Elkanah, si David, si Solomon. Ilan yung asawa ni Solomon? 700 wives, tapos 300 concubines. Kulang pa yung 3 taon. Kita niyo, di ba? Hindi porket, let me be clear, hindi porket, may mga nabasa tayong character sa Bible na gumawa niyan, nakalooban ng Diyos. Okay? Even itong kay Elkanah, dito kagad yung problem kasi hindi gusto ng Diyos ang polygamy. Alright? Hindi gusto ng Diyos dalawa yung asawa. Ang gusto ng Panginoon isa lang. May narinig ako even Christians na nagsasabi, okay lang daw, multiple yung asawa. Hindi po totoo yun na hindi kalooban ng Panginoon. Isipin nyo na lang mabuti. Isa sa mga sinasabi ng Panginoon ay He is a jealous God. Bakit? Anong gusto niya? Yung church, ay nire-represent niyan po ay wife. Tapos si Jesus yung groom. Anong gusto ng Panginoon? Maraming bride, maraming groom? Hindi pwede. Kailangan isa lang. Okay, kaya nga sabi ng Panginoon, siloso akong Diyos. Gusto ko kayo ay sa akin lang. At ako'y sa inyo. Kung ikaw nagsabi. Joke lang. Mali pa yung lyrics ko. Okay. So, dyan ba lang may problema na kaagad. Now, ang sabi doon, diba? Okay. Few places pala. Yun, nasabi ko na Ephraim. And then yung place of worship na to, this time po, ay nasa Shiloh pa din. Alam ko na, alam nyo naman siguro na later on, after chapter 4, nililipat dahan-dahan yung place of worship from Shiloh papunta ng Jerusalem. Ayan. And dito pa lang po, sa early chapters pa lang po dito, sinasabi na kaagad na temple. Pero hindi pa siya temple. Tabernacle pa rin po siya. Pero the term used was temple. Ayan. Alright, so Shiloh, which is 32 kilometers from Jerusalem, paangat ng Jerusalem. Diyan yung place of worship. Kanina, yung na-share ni Tito Ray doon sa John chapter 7, taon-taon pumupunta yung mga tao sa Jerusalem para doon yung kanilang feast or yung gano'n yung sacrifice. Dito po sa Shiloh pa. Okay, sa Shiloh pa sila nagpupunta. Alright, and so, ganun din. Sila Elkanah, mabuti naman, makadiyos naman siguro na tatay, dinadala niya yung buong pamilya niya doon sa Shiloh para magsamba, para mag-alay. Ayan. At taon-taon din na si Penina, dahil siya lang yung may anak, ay tinutukso-tukso niya naman itong si Hannah. Na-picture niyo ba yun? Binasa niyo dati, paano siya nanunukso? Wala ka na ito. Parang ngayon sa panahon natin, parang hindi natin gagawin yan, no? Ewan ko, may gumabay sa mga lalaki. Laki ng tiyan ko, pre. Hingit ka, no? Investment to. Nangaasal siya. Kasi bakit? During their time, yung pagkakaroon ng anak, later babanggitin ko pa ulit, yung pagkakaroon ng anak is a blessing. Kung babalik ta rin, pag wala kang anak, sinumpa ka daw.
Yan. Kahit sa mga Muslims po, kaya sa kanila, pag wala ka, di ka nagkaroon ng asawa, para ka rong sinumpa. Ayan. Ganito yung pagkakaroon ng anak. Okay, pag wala ka ng anak, parang sinumpa. Kaya, taon-taon itong si Penina, nangaasar na ako may anak, ikaw wala. Every year, tuwing babiyahe. Siguro parang sinumpang panahon ni Hana yung taon-taon habang bumabiyahe. Alam ko, sa akin, blessing yung biyahe. Alam niyo bakit? Panahon niya na nagpe-fellowship, nagkukwentuhan. O, sa mga nakasama ko dyan na bumabiyahe, ang dami natin napagkukwentuhan, di ba? Kung anong napagkukwentuhan tungkol sa Bible. Ito kay Hana, duda akong masaya siya. Kasi all throughout, habang pabiyahe, parating naaalala niya, eto, aasarin na naman ako na parang sinumpa akong tao. No? And sabi nga dito, ito pa yung nakakatawa, mamaya mabasahin din natin, nasabi gano'n ni Elkanah, di ba mas mabuti pa ako sa 10 anak? Buti hindi sumagot si Hana, no? Oo. Hindi. Hindi ikaw yung hinahanap ko. Ano? And so, ano yung pakiramdam ni Hana? Ano sabi dyan? Doon yung kanyang sorrow, doon yung kanyang pag-iyak. And so, tumigil siyang kumain. She is depressed. Okay? Malungkot, malalim na kalungkutan yung nangyayari ngayon kay Hana. Ngayon, how can we mirror this agad-agad para nang sa ganun, we can relate to Hana habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos? Alright, let me ask these questions para makarelate tayo kay Hana. Have you ever prayed? Meron pa tayong ipinanalangin, okay, na matagal na panahon, seryosong-seryoso ka, malalim na panalangin, tapos para bagang hindi nakikinig ang Diyos. Lord, seryoso naman ako, sincero ako sa pinapanalangin ko, alam kong mabuting bagay ito, Panginoon. Pero bakit parang hindi ko naririnig kung naririnig mo ako? Ha? May ganyan ba tayong panalangin? Or siguro ito, katulad ng kay Hana, naramdaman na ba natin na yung iba, nakukuha nila yung, nagtatestimony sila ng answered prayer. Nalalaman mo may sagot ang Diyos sa mga panalangin nila. Samantala sa iyo, Lord, bakit sa akin? Ang tagal ng panahon ng hinihingi ko. Wala. Wala kang sagot, Panginoon. Bakit sa kanila meron, sa akin, wala. Yan. Nanalangin na ba kayo ng ganyan? O, nananalangin na ba kayo ng parang ganyan? Yan. Kaya makakarelate tayo kay Hana, kahit lalaki ka at hindi ka manganganak. Okay. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw ng pananambahan. Salamat sa kalayaan na makapagpuri, makapag-awit kami. Samahan po kami ng inyong Espiritu Santo, gabayan, na gamitin lamang inyong lingkod na maging daluyan ng pagpapala. Nawa matagpuan niyo po ako matapat na naglilingkod sa inyo. Ang banal na Espiritu siya magpuspos sa bawat tagapakinig upang ang inyong kalooban, inyong layunin ay maganap sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, unang punto po. Okay, again, yung pamagat ng ating pag-aaral is faithfulness in prayer and the joy of surrender. Una pong punto ng ating pag-aaral, malapit na. Ay, talaga pare. Ayun. Alright. First point po is Hannah's prayer patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Kailan? In barrenness. Okay. Paano kaya pinakita ni Hannah yung pagtitiwala niya sa Panginoon sa kabila na walang sagot ang Diyos sa prayer niya for many years? Una, let's read some verses with regard to the condition of her prayer. Ano sabi po dyan? Then said Elkanah, her husband, to her, Hannah, why weepest thou? Ba't ka umiiyak? Why eatest thou not? Bakit hindi ka makakain? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? Di ba mas mabuti ako kaysa 10 anak? Maganda sinagot. Sana may sagot dito si Hannah, no? Pero hindi. Submissive wife. So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now, Eli the priest, andun na sila sa tabernacle. Nakita siya ni Eli. Si Eli yung high priest during this time. Ano? Now, Eli the high priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. Okay? Ay, sinasabi ko, temple yung nakasulat pero tabernacle po yan. Alright? And yung sinasabing post po dyan, ayan po yung lugar kung saan nakatambay, nag-aantay yung isang high priest o yung kung sino man yung naka-assign for the month, kung ano yung kanyang assignment. Okay? Kaya para pag may dumating, mapaglilingkuran. Or kung ano man nga po yung nagiging assignment niya sa temple or sa tabernacle. And then verse 10, next verse. Okay.
And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Kaya mamaya bibigyan tayo ng points. Pero dito kaya sabi ko, maganda yung condition ng prayer ni Hannah. Why? Malungkot yung puso niya, okay? Nagkakaroon na siguro siya ng anxiety, malalim na kanyang pagpibigati, pero ang sabi dyan, and prayed unto the Lord and wept sore. Sa Diyos siya umiyak. And then jumping to verse 13. Now Hannah, she spake in her heart. Okay? Only her lips moved. Okay? Nakita siya ni Eli, ni High Priest Eli. Alam niyo yung kapag nananalangin ka na bumubulong ka lang? Naalala ko tuloy yung isa namin bina-Bible study, sabi niya, bakit si sister parang mamayat-maya sumisitsit? Kasi nagpipray yung isang kapatiran na babae, medyo may sabi, akala tuloy naglalatin, naghihilot. Okay, hindi. Nagpipray siya, kaso nga lang hindi marinig na mabuti, kaya parang bumubulong lang. Only her lips moved. But her voice was not heard. Therefore, Eli thought she had been drunken. Sabi patuloy ni Eli dyan, ang aga-aga, lasing ka agad. No? Alas 7 pa na umaga, lakas to. No? Ba't ka lasing? Pinaliwanag ni Hannah, hindi ako lasing, nagpe-pray ako. No, nasubukan niyo na ba yung kinausap ka habang nagpe-pray ka? Minsan, gaya kami ni Hannah kasi, tsaka yung mata ko kasi parang laging tulog. Nung minsan na nagabiyahe kami, ganun ako, kinuha niya yung cellphone, ano ko ang cellphone ko? Sabi niya, tutulog ka. Nagpapasa ako. Ha? O minsan nagpe-pray ako, sabi niya, maligo ka na. Nagpe-pray pa ako. Ha? Akala niya talaga lagi ako nakapikit, pero dilat na yan, galit na yan, ha? Yan na talaga yon, no? Minsan ganun, di ba? Parang, ano ba yan? Nagpe-pray ako. Paliwanag si Hannah, hindi ako lasing, okay? Nananalangin ako sa Panginoon. Question. Yung desire niya, yung pagnanais siya magkaroon ng anak, can you comment, is it valid or hindi? Isipin niyo mabuti. Yung desire ni Hannah na pagnanais siya magkaroon ng anak, masama bang desire yun? Di ba parang, di kaya parang, dapat kontento ko lang sa Panginoon. Ano sabi kasi ni Paul? Godliness with contentment is a great gain. Dapat kontento ka na sa Panginoon. Ha? Dapat di ka na naghahanap ng iba. Diba? Napag-aralan natin before, dapat kung anong meron, ipagpasalamat mo, enjoy mo, huwag mo hanapin yung wala. Which is also true. Now, let me explain. Her desire was valid. Okay yung desire niya. Why? Unang bagay po, children are a blessing. Sabi ng Psalm 127, pagpapala ang pagkakaroon ng anak. Okay? Kaya yung, sabi diba ng mga nanay, ang sakit-sakit, ayaw na niya habang lumalabas. Nung nakita na yung anak, joke lang. Nung nakita yung anak, sabi niya, ay, talaga naman. No, naalala ko yung asawa ng pastor namin dati, habang nagle-labor, 11 hours ata, Hannah din ang pangalan nun, si Ate Hannah sa Project 6. Habang nagle-labor, 11 hours, yung kasamang nagpapanganak, member din namin sa church, nag-selfie habang nasa delivery room. Di ko ba, nakapost, pinost pa sa Facebook. Sabi ni Ate Hannah, sabi ni Ate Jean, smile. Sabi naman Ate Hannah, paano ka makasmile? Nagle-labor ka. 11 hours na. Ha? Pero kahit gaano kahirap nung nakita na namin si Harp, ay nako, napakakulit niya na ngayon. Pag nakita, ay nako, ang saya-saya talaga ng puso. Diba si, si Reverend, nung nakita, ay nako, kahit hindi ko anak yung mga, pati ako masaya, nakikianak na rin ako eh. No, ang saya-saya. Pagpapala po ang pagkakaroon ng anak, hindi po masama yung desire na yon. Maliban po doon, yung desire na yan ni Hannah, actually, it can reflect God's design. Bakit po? Tayo po nilikha tayo ng Diyos para magmahal. Hindi ba? Alam niyo, nung sinabi ng Panginoon na He is love, it will be hard for God to love kung mag-isa lang siya from eternity. Kaya maganda yung Trinidad siya eh. God is Trinity. Why? Hindi ka pwedeng mag-love pag walang object ng love. Kailangan meron. No? Kaya Trinity siya eh. Hindi siya hypocrite. Totoong God is love. And dahil tayo po, we are procreated, nandyan yung bahid na may kakayanan tayo magmahal, normal na naghahanap tayo ng isa-shower natin ng pagmamahal. Ayan.
Whether it's your biological child or it's a foster, adopted child, it's the same. Pagpapala yan sa harap ng Panginoon. That is God's desire for you to have a family. Again, ano yung unang institution na tinayo ng Diyos? Family. See, by asking for a child, it's actually asking for the God's design na mapangyari sa buhay ni Hannah. And bakit valid na sinasabi kong valid yung desire ni Hannah? Kasi yung desire niya na ito, mas lalo siyang naging prayerful. Yan. Kaya valid yun. Naging maganda yung relasyon niya lalo sa Panginoon. Mas lalo siya napalapit sa Panginoon. Okay? Not only was her desire or prayer was valid, her prayer, her desire was also godly. Makadiyos ito. Bakit ko sinabi? Okay, una po, dahil pinakita ni Hannah na nandoon yung kalungkutan niya, nandoon yung pagdadalamhati niya, gayon pa man, nakita niya na ang Diyos yung kanyang ultimate source of comfort. Alam mo na tama yung pinapanalangin mo, maganda yung pinapanalangin mo, na kahit hirap ka na mag-pray, mabigat na sa'yo, still nakikita mo na ang Diyos yung comfort mo. Okay? Kapag iba yung comfort mo, malamang hindi yan sa Diyos. May kausap ako noong nakaraan eh. Di ba sabi sa Deuteronomy, I have turned your blessings into curses. Bakit? Kasi dapat yung binibigay ng Panginoon, hindi yun yung focus. Dapat ang focus siya. Okay, so ano nangyari? I have turned your blessings into curses. Alam mo na makadiyos yung pinapanalangin mo kapag lagi babalik ka sa Panginoon. And bakit ko sinabi na ang desire niya was godly? Secondly, hindi naman humina yung pananampalataya ni Hannah. Rather, mas lalong lumakas. Mas lalo siya napalapit sa Panginoon. It caused her to be more intimate with God. Okay? Also, bakit makadiyos yung panalangin ni Hannah? Kasi mas lalo yan nakita that God cares about her desires. May pakialam ang Diyos. She is confident with that. Taon-taon siyang nagpe-pray. She was praying unceasingly. Okay? Lagi niya nilalapit sa Panginoon yung kanilang panalangin, which is very good. Ano? May mga panalangin tayo na ang tagal sagutin ng Panginoon. O minsan ganon-ganon, Lord, ano ba talaga? Ano? Pero sige lang. Remember this mga kapatid, maaari, it's possible to have a deep desire for something while still maintaining a strong faith in God. May pinipray tayo, hindi ibig sabihin na matagal sagutin ng Panginoon na parang kailangan paghinaan. Sa halip, kahit gaano katagal yung sagot ng Panginoon sa panalangin natin, it should cause you to be more intimate with God. Okay? Mas lalo dapat matitibay yung iyong pananampalataya. Si Hannah po, she did not have to choose between wanting children and finding comfort in God. She did both. Di kailangan na, yung inisip ko niya, dapat hindi mo na maghanap ng iba. Dapat Diyos lang. Pero nasa lupa pa tayo eh. May mga bagay na pwede nating i-desire, ipanalangin, na hindi naman po masama. Of which again, will cause us to be more close to God, mas lalong mapagtibay yung ating faith, at mapangyari yung design ng Diyos sa ating buhay. And so, gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya with everything. Yung desire natin, yung kalungkutan natin, yung mga questions or pagdududa natin. And let me tell you, even yung anger, yung anxieties, lahat pwede mong ilapit sa Panginoon. Isipin mo yung tropa mo, nilalapit mo sa Kanya lahat ng lungkot mo sa buhay eh. Problema nga, pati nga kay Facebook, nilapit mo na eh. Minaiday mo pa, paano ba ang Diyos? Ang Diyos literally nakikinig po siya. He is very willing to listen to all of our concerns. And so gusto ng Panginoon na dalhin natin yung buong buo natin po sa Kanya. And what is the very purpose ng prayer? God uses those desires, yung pinapanalangin natin. Maganda naka-underline ito to shape us, to teach us, and to bring about His greater purpose. Mamaya, uulitin ko to, pero yung panalangin, hindi yan para may makuha ka lang. Yung panalangin, they are meant to become lessons. Para mas lalong mapangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, for shaping and for teaching.
hindi ko, nung nakaraan, hindi ko ito ma-share, pero ngayon, medyo, dahil nakikita ko yung lesson ng Panginoon, ma-share ko ito sa inyo. Alam nyo naman, starting June, deficit ang church natin, di ba? Deficit yung church natin. Mas malaki, ibig sabihin po ng deficit, may anemia. Medyo. Ibig sabihin po ng deficit, mas malaki yung labas kaysa sa pasok. Yan. Madaling salita. And so, rin po, sabi ko nga sa finance team natin, sige, okay lang. Unahin muna natin yung mga ministry, basta yung operations natin, tuloy-tuloy yun ang pinakamalaga. So, tuloy natin. Alam nyo ba, malaking biyaya ng Diyos kahit deficit tayo? Naka-aircon tayo. Mali ba naka-aircon tayo? May lugar tayo. May mga gamit tayo. Nagtutuloy na sa ministry. Kita nyo, isip pa tayo ng isip ng kung ano ng mga gawain ng Panginoon. Di ba ang laki ng blessing na nun? In spite of current state natin. Sabi ko sa kanila, okay lang, yan nyo, tapos, wala mo na love gift. Tapos, nung simula, sabi ko, 3 months, okay lang, Lord, wala mo na love gift. Sabi ko, 8 months na, Lord. Sabi ko, parang, nararamdaman ko na, Lord, And, share ko sa iyo, to be transparent, bandang November, December, nagsorry ako nito kay Hannah. Nagiging grumpy ako. The reason for that, na-realize ko, I was not a provider for her. Ayun yun. Teka lang. Ayan, teka lang. Okay. I was not a provider for her. Kaya andun yung lungkot ko. Ayun, sabi ko, Lord, work naman ako ng work. Hanggang natulog ako, work pa rin iniisip ko eh. Gawain mo pa rin eh. Pag-isip mo, gawain mo pa rin iniisip ko eh. Ay ko, Lord, bakit ganun? Bakit wala? Alam nyo? Ay, nako talaga. Tapos, yung pagka-ministry, ang saya-saya din eh. For some reason, pupunta kami ng kung saan. By the way, hihingi ko ng tawad. Naggawa tayo ng evaluation, di ba? Sabi nyo, lagi ako alis ng alis. Sorry. Ayan. Alam nyo, ang sabi kasi, di ba, number 1 na example ng humility dapat ako, di ba? So, sorry, pagkukulang ko. Okay, mag-alala, magsasawa kayo dahan-dahan. Pag nagsawa kayo, sabihin nyo lang, alis, tsaka ako alis. So, okay, pero yan, nag-sorry ako na hindi ako laging present sa inyo po. And, that's the very lesson. I praise God, walang provision. Okay, bakit? Ay, grabe, sunod-sunod yung Bible reading at saka yung mga devotions, lessons, about, alam nyo kung anong number 1 lang na word? Trust. Ulit-ulit lang, Panginoon. Parang kulang na lang sabihin sa ng Panginoon, kala ko ba by faith? Lord, by faith ang basa ko eh. Bakit? Sobra nada ng faith. Bakit ganun, Lord? Pero alam nyo, blessing talaga siya. Why? Tinuturo sa akin ng Panginoon na maging confident ako sa Kanya. When you say you are walking or living by faith, kahit na wala, sige lang, tuloy lang. And I praise God. Alam nyo ba, pag na ulit, paubos na yung savings. Pero, praise God talaga kasi kahit na gano'n, nakikita namin ni Hannah, ay, nagpo-provide ang Panginoon. Sumasapat naman. Alam nyo, bakit ko alam na sumasapat? Ang laki ko na. Pag sabi ko sa alamin, parang 100,000 love gift nito kada buwan. Ang laki eh. Pero ang laki, sobrang laki ng biyaya ng Panginoon. The lesson for me was, 1, trust God, and then number 2, kaya nag-sorry kagad ako sa inyo. I know na may certain areas that I was negligent for CBC, for this church family. So again, I am sorry. Okay. Alam nyo, kaya napilitan kami na mag-move dito kasi yun na nga eh. We need to cut expenses, and so we need to move here. Sabi ko, ewan ko bakit hindi ko kaya maging transparent lagi. No? Kailangan na mag-move dito kasi yun nga, to cut expenses. And, ayun. Before, sabi ko ganun, ayaw namin dahil, to be honest, 1 is privacy. And then number 2, ayaw namin maging pabigat. Ayun talaga yun. Ayaw namin maging pabigat. So sabi namin, maganda kung iba na lang itumutuloy dito. Okay lang yun. Pero wala, napilitan. Alam nyo, doon kaagad nung pag-move namin dito ni Hannah, kahit na padahan-dahan, salamat sa mga tumulong nga pala,
Na-enjoy namin kagad yung pag-move dito. Alam niyo bakit? We became more present sa inyo. Kaya, blessing. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Yung mga bagay na hindi binibigay ng Diyos sa iyo, pwedeng pagpapala yun. Kasi pag binigay sa iyo ng Diyos, imbis na maging pagpapala, baka makasira. Di ako flip-topper, sumakto lang yung sinabi ko. Okay. The consolation of prayer. Anong consolation ni Hannah in her prayer? Wala pang, di niya pa alam. Tayo alam na natin, kung nabasa niyo na yung 1 Samuel, ang ganda na, alam niyo na yung mangyayari. Siya hindi niya pa alam, basta nag-pray lang siya. Ano sabi sa verse 11? And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, jumping, but will give unto thine handmaid a man-child. Panginoon, kung hindi mo kakakalimutan, taon-taon niya siguro prayer ito na. And finally, dito siguro nag-iba yung attitude. Okay. Sabi niya, kung bibigyan mo ko specific lalaking anak, then I will give him unto the Lord. Iaali ko siya. I will give him an offering all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Anong vow ito? Vow of, familiar kayo dyan? Yan, the vow of a Nazarite. Alam niyo yung familiar po kayo sa Nazarite? Pag wala sa left, Nazarite. Okay. Salamat. Nandun ako sa Pampanga, nag-preach ako. Yung mga bata tawa ng tao, sabi ko, ba't dito tawang-tawa kayo? Sa amin parang sawang-sawa na sila. No? Big sabihin po niyan, okay, yung commitment na ibibigay ni Hannah, hindi lang siya yung committed, pati si Samuel. Yan. Kaya no razor, the vow of a Nazarite. You can search about it more pa. But that's the very consolation. Then jumping on verse 18, tingnan nyo ha. And she said, nung finally na, tapos na siya mag-pray. Dapat 8. And she said, let thine handmaid find grace in thy sight, after nila mag-usap ni Samuel. So the woman went her way and did eat, and her countenance was no more sad. Oh, di ba? Hindi niya pa alam kung anong sagot ng Panginoon. Basta ang alam niya, nag-pray na siya, pinagkatiwala niya sa Panginoon, tapos na yun, na-surrender niya na, tapos na yung kanyang anxiety. Tapos yung kanyang depression. Panginoon na ang bahala. Kung ano man sagot ng Panginoon, okay na ito. Okay? First things first. Okay? Ba't may mong tinimingan pa? Tama mong timingan. Nag-start pa lang ako. Sabi niya, di ba, isa sa New Year's resolution mo, time management. Ito ka, 5 minutes ka na lang, boy. God understands human emotion. Nawa ng Panginoon yung damdamin natin na ibigay ko na kanina. Alam niyo, itong dalawang verse, ito gustong-gusto ko ito. Psalm 34:18 is a different version. Sabi diyan, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Broken-hearted ka ba? Close sa'yo ang Panginoon. Ayan. Okay? At ito yung verse na nagamit when we were talking about anxiety years ago. Psalm 56:8. You keep track of my sorrows. Watch this, ha. You have stored my tears in your bottle. Indeed, they are recorded in your book. Nung nabasa ko yan, sabi ko, goodness gracious. Imagine mo, kada iyak mo, iniipon ng Diyos. Hindi siya, dito literal na. Pagdating mo langit, siguro maraming bote dun. Ha? Hindi siya literal. The point is, bawat sorrow mo, bawat iyak mo, kinukuha ng Panginoon, pinapakinggan niyang mabuti, okay, dinadamdam ng mabuti ng Panginoon yung damdamin mo. Ganon na mayroong care ang Diyos kung ano yung estado ng buhay mo. Kaya kapag, may mabasa tayo isang verse, pamamaya, kaya kapag nagpipray tayo sa Panginoon, it's not as if na parang ganito ha. Minsan kasi ganito yung imagination natin pag nagpipray tayo sa Panginoon. Panginoon, ang bigat-bigat ng damdamin ko, di ko na nung gagawin ko. Ang imagination mo, nakatingin sa iyo, Diyos, sabi ng Panginoon sa iyo, gano'n. Hawa ka naman. Minsan ganun yung imagination natin. Parang sa creation, di ba? Nung binasa natin na, it was good, it was good. Parang imagination natin, seryoso yung Panginoon, habang sinasabing it was good. Kung lalagyan ko mukha ng Panginoon nung sinasabi niya it was good, nakangiti ang Diyos. Lalo na yung bandang dulo, bakit ano sabi ng Panginoon? It was very good. Meron ba nung kumain ka, pag tikim mo, nasarap pa ka, sabi mo, sarap. Okay lang. Hindi. Sarap.
Ang saya. Masaya, Panginoon. Kaya kapag, tandaan nyo pag nakikinig ang Diyos sa panalangin mo, ito yung sabi dyan, tinatrack ng Panginoon lahat ng luha mo, lahat ng damdamin mo. Nakikidalamhati ang Diyos sa dalamhati mo. Nauunawaan niya ng Panginoon. Okay? God understands human emotions. Also, ito yung maganda. Ito yung isa pang verse na gusto ko. Sorrow can lead to deeper faith. Okay? Mas lalong nagiging intimate. Nagiging katiwalam, nagiging confident mo ang Panginoon. Minsan ba feeling mo na parang, hindi ko sure kung kanino ko isi-share, and so kung kanino mo na sinare yung damdamin mo. Okay? Ito po, ang pwede nyo maging number one confident, Panginoon. Di na kayo dadaan kay pastor, kay deacon, o kung kanino man, pwede nyo diretso yun sa Panginoon. If you need counseling, of course, I'll be present for the boys, okay, for the men. Okay? Pero pwede nyo na idiretso sa Panginoon. Ano sabi dito, Hebrews 4:15, for we do not have a high priest. This is Jesus Christ, who is unable to empathize with our weaknesses. One of the reasons na si Jesus Christ nagkatawang tao, at daanan niya yung infancy hanggang middle age, 33 years old, isa po sa mga dahilan doon ay para maunawaan natin na nauunawaan niya tayo. Ha? Upang maunawaan natin na nauunawaan niya tayo. Bakit? Bago tayo, siya muna. Kaya kapag nananalangin, kapag nagsusumbong ka, kahit anong nilalapit mo sa Panginoon, masaya, malungkot, galit, whatever emotion yung inilalapit mo sa Panginoon, nauunawaan niya. And so, nagiging mas close kayo sa Panginoon. Dati yung prayer mo parang ganito lang. Panginoon namin, Diyos, ang nagmamay-ari ng buong kalawakan, naglikha ng araw at buwan. Tapos maganda lagi yung panalangin. Tapos may oras ka pa sa panalangin. Eventually, because nagiging close na kayo ng Panginoon, okay, nagiging deeper yung faith mo, ano nangyayari? Literally, at any time you are talking with God. Basahin niyo yung Gospels. Pag si Jesus bigla siya magsasalita about God, it's as if it's in the middle of a conversation. Literally, yung sinasabi ni Paul na pray without ceasing. You don't wait for a certain moment, okay, starting point na, tara, manalangin tayo. No, you talk to Him because He is always present. Anytime, anywhere. Ay, pinipray ako, parang sure na yung pinipray ko, eto na talaga eh. Pero sabi ko, Lord, pag mali, i-correct mo pa rin. Panginoon, pag hindi mo kalooban, sige, pakisaway ako. Minsan parang sobrang close mo sa Panginoon, sabi mo na lang, Lord, batukan mo na ako, Lord, para masigurado natin. Lord, pag hindi makabigay sa'yo ng paglalwalati, nagiging mas malalim yung relasyon mo sa Panginoon. Also, lastly, God uses sorrow for His purpose. Sabi ko nga sa inyo, okay, hindi to ba yun? Sabihin ko na, yung panalangin, hindi lang para may makuha ka. Yung panalangin para matuto ka. Okay? Kasi pag ang idea natin ng prayer para may makuha tayo sa Panginoon, ay ginawa mong ATM ang Diyos. May utang ka sa akin, Lord, kailangan maglabas ka ngayon. Di ba? Pero ang prayer hindi po ganun. Ang prayer is not having God agree with us. Prayer is us being transformed to the image of God. Image of Jesus Christ. Sumunod po. Hannah's promise. Yung dedication and surrender ni Hannah. Okay. Una po, she was dedicated to worship. Bakit? Pagdating sa verse 19, nag-pray siya, di ba? Sabi doon, hindi na siya malungkot. Her countenance was no more sad. Pagdating sa verse 19, and they rose up in the morning early and worshiped before the Lord and returned. Umuwi na sila sa kanila, sa Ephrata. And came to their house to Ramah, and Elkanah knew Hannah. Medyo discreet kasi ang King James eh. Yung ibig sabihin dyan ng new, may nangyari na sa kanila. Okay? And Elkanah knew Hannah, his wife, and the Lord remembered her. Just few verses earlier, anong sabi doon? The Lord shut up her womb. Pagdating dito, nung nakuha na ni Hannah yung lesson, nung na-transform na yung heart ni Hannah, nung finally gets niya na yung pinapakuha ng Panginoon, the Lord remembered Hannah. Okay? Kasi dapat yung ibibigay ng Diyos, hindi lang para makabigay sa'yo.
yung ibibigay ng Diyos dapat purposeful. Not only for yourself. Okay? Hindi lang para ma-enjoy mo siya for selfish reasons. Magbibigay ang Panginoon for godly reasons. Okay? Then jumping to verse 26. Excited. Okay. Una po sabi ko nga sa inyo, she surrendered her desires to the Lord. Banggit na natin kanina. Bakit? Ang sabi doon sa verse 18 sa dulo, her countenance was no more sad. Pangalawa, she did not excuse her sorrow as a reason to cease from worshiping God. No? The next day, dahil pinagkatiwala niya sa Panginoon yung kanyang damdamin, yung kanyang kalungkutan, next day, anong ginawa niya? Nag-worship. Bakit mahalagang inote natin yun? Pakinggan niyo ako. Kung minsan, yung damdamin natin, yung kalungkutan natin, yung hindi magandang bagay na nangyayari sa atin, listen carefully, ginagawa nating dahilan para tumigil magsamba sa Diyos. Ha? Malungkot ako masyado eh. Parang hindi tama yung heart kong mag-worship bukas. May nangyari hindi maganda eh. Parang hindi, wala sa siste yung puso kong magsamba bukas. O, pakinggan niyo ako. Wala ako sa mood magsamba bukas. Pansinin niyo, karamihan ng blockers or ng mga nagiging hindrances sa worship, kailan? Madalas? Sabado. Hindi naman yung Friday pa lang, alam mo na hindi ka na magsasamba ng Sunday. Ano yung SL? Hey, thank you na. Kala ko pati may pagkain pa eh. Susubuan mo pa ako. Thank you. Di na. Kala mo, paglaro pa ng balon eh. Plastic balon. Thank you na. Ano yung SSL? Ano yung SSL? Scheduled sick leave. Ang leave lang naman, dalawa lang, di ba? BL at saka SL, vacation leave, saka sick leave. Pag naubos na yung BL mo, anong gagamitin mo na? Yung SL. Pili mo nag-schedule ka ng SL. Di ba ang SL, pag nandito ka nagsakit, kasi alam mo pag ganyan, yung SL pag ganun eh. Mangyayari pala, ay mag-SL ako. Scheduled sick leave, SSL. Ha? Ano yung mag-SSL ka, papunta ng Sunday? Hindi ako mag-worship sa Sunday. Bakit? Magiging malungkot ako sa Sabado. Hindi mo i-schedule yun. Sabado mismo mangyayari. Bantayan yung mabuti. Sabado may makakaaway ka. Papunta dito, makakaaway mo yung kasama mo sa sasakyan. Ha? Papunta dito, may makikita ka, hindi ka magiging masaya. Ha? Baka, di ko kayo pinaparinggan mga pre, ha? Magpi-feedback, no? Baka mamaya yung presentation, ang tagal naman lumabas. Mamaya yung, papunta nyo dito, yung damit mo na, gusot-gusot, inaway mo yung asawa mo. Ha? Hindi ko alam. Wala ko pinaparinggan. Okay? Sinasabi ko lang, pansinin nyo, laging may hadlang pag magsasamba ka. Pakinggan nyo mabuti. Walang mode or mood of worship. Worship is intentional. Anong ginawa ni Hannah? Tsaka ni Elkanah? The next day, early in the morning, they worship God. Pakinggan nyo ako. May Sundays na kailangan mo magsamba kahit malungkot, masama ang damdamin mo. In fact, pag mas masama yung damdamin mo, hindi lang yung pakiramdam. Minsan yung, sumano ba pakiramdam ko eh? Drama, akala mo talaga ano nangyari. Kahit na masama yung damdamin mo kung minsan, may problema ka, sa katunayan, mas lalo mo dapat pilitin na magsamba. Intentional dapat. Okay? Ba't di ka magsasamba? Basa kasi yung sahig eh. Paglabas ko, mapuputikan yung white shoes ko. Gani pa to ng ukay-ukay. Sayang naman. Diba? Third. Okay? Nabanggit ko to kanina, no? Her season of waiting was a season of learning. Okay? Her season of waiting was a season of learning. Huwag natin sasayangan yung mga panahon na pinag-aantay tayo ng Diyos. Diyan mismo yung mga lessons na gusto niyang makuha natin. Babantayan natin yan. Even yung mga fall, yung mga pagkabaksak natin, di ko sinasabing sadyain nyo na gusto kong bumaksak para may learnings, ha? Gusto ko yung challenge sa buhay, eh. Hindi ganun. Pag may nangyari, sulitin mo, total nandoon ka na lang din naman, hanapin mo na yung lesson. Alam niyo kung bakit?
Pare yung susunod na baksak, ibang lesson na naman. Kasi pag paulit-ulit yung problema, baka mamaya hindi natin nakukuha yung lesson. Baka mamaya ka mag-anak ng folk yan. Si something Wong. Kilala niyo si something Wong? Baka may something Wong. Nangyayari. Tagal niyo iba. Okay. Talon tayo. Number 4. Okay. God's purpose. Ganda nung first. So sabi ko, lahat ng kanta, saktong-sakto sa buong lesson natin, by the way. Thank you. Okay, God's purpose in prayer is not to change His mind, but for us to change ours. Anong sabi ng kanta kanina? Not my will, but yours. Kaninong prayer yan? Prayer mismo ni Jesus yan. Bigyan tayo ng example na mas maraming pagkakataon na yung gusto natin baliktad sa gusto ng Diyos. Sa madaling salita, hindi mo kukumbinsihin ng Panginoon na, Lord, kailangan sumang-ayon ka sa akin. Alam mo, may gustong-gusto kang tao. Panginoon, siya na, pag di mo siya binigay, tatalikod ako, Lord, di na ako mag-worship. Tatampo talaga ako sa iyo, Lord. Paano pag di mo binigay sa akin itong trabaho na ito, talagang, wala na, kalimutan na, bahala ka, Lord. Malulungkot kapag di ako nagsamba. Hala? Parang, barak sa buhay mo. Hindi mo binabago ang isip ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, baguhin mo yung isip mo mismo. Okay? And then, number 5. Alright. The ultimate goal is not to remain in a sorrowful state, but to arrive at a place of worshipful surrender. Mas maganda na huwag mong palagan ng Diyos. Mas maganda yung, sige Lord, anong gusto mo? Pag nangyari, bigla mong papalagan. Anong palagan? Sige Lord. Ako ito ko na ba sa inyo yung nag-pray ng lifetime partner sa Bible School? Kilala to ni Mama Cecil sa first bap, malaki yung hagdan. Tapos, ang devotion time po doon sa mga estudyante, 4:30 a.m. Opo, maniwala kayo, gumigising ko ng 4:30 noon. Okay. Kaya 4:30. Tapos yung devotion, kanya-kanyang style yan. Itong ito, pastor na siya ngayon. Itong pastor na ito, alam niya kung sino bumababa ng 4:30. Sabi niya, Lord, kung sinong unang bababa dyan, siya na yung kalooban mo. Pray siya ganon, isang araw. Bumaba, hindi niya gusto yung bumaba. Iba yung bumaba. Sabi niya, Lord, wag ka naman magbiro. Hindi magandang biro yan. Okay? Sabi ko sa inyo, sila ngayon nagkatuluyan ngayon. Sa Palawan sila nagsiserve. Baka kilala ng iba sa inyo Di ko babanggitin. Tawa talaga nung kwento na yun. Pero kita nyo again, hindi lagi yung gusto mo yung masusunod. Pero pag yung gusto ng Diyos yung niyakap mo, mas maganda yung surrender. Pero mo, halimbawa umuulan. Labanan mo ba yung ulan? Kasi umuulan buong biyahe mo, masama yung loob mo dahil sa ulan mo, nagtampo ka sa bigas. Thank you, umuulan. Yung sapatos kong puti, okay lang. Kahit yung paa ko amoy daga na mamaya, okay lang. Surrender. Okay. Tandaan niya Okay. Verse 26 hanggang 28, tingnan niyo. And she said, sabi na ni Hannah, bumalik na siya by the way. Okay. Dedication of worship na. Worship pa rin pala. And she said, Oh my Lord, as thy soul liveth. Ang kausap dito hindi Panginoon, si Eli. My Lord, I am the woman that stood by thee here. Naalala niyo ako, Eli? Ako yung months ago. Years na pala nangyari to. Years ago, nananalangin, akala mo lasing? Ako yun, na nagnalangin sa Panginoon. Verse 27. Para talaga ako namamaril ng gangster. For this child, I prayed. Ito yung pinanalangin natin, And the Lord hath given me my petition which I ask of Him. Ito na, binigay na ng Panginoon yung pinanalangin natin, prophet, high priest. Therefore, also I have lent him to the Lord. Naalala mo, prophet, high priest, ang sabi ko sa Panginoon, kapag binigyan niya ako ng man-child, iaalay ko siya sa templo. Ibibigay ko siya para sa gawain mo. And he worshiped the Lord there. Sino yung he? Si Hannah yung nagsasalita. Sino yung he? Si Samuel. Pakinggan niyo ako,
bata si Samuel nagsimula magsamba at maglingkod sa gawain ng Panginoon. Bata. Bakit? Number 1, minodel ni Hannah yung sacrifice and worship. Then number 2, pinush niya. Okay. Bata si Samuel naglingkod at nagsamba sa Panginoon. Gandang model ni Samuel din. Ano? Anyway. Number 6. Kita nyo ha? Hannah returned to worship, never forgetting to express, of course, her vow and her gratitude to the blesser of the blessing. Kailangan ko isulat yan. Ewan ko kung may term ba na blesser sa vocabulary. Meron ba ngayon? Meron na ngayon. Okay? Bumalik siya sa blesser, hindi niya kinalimutan yung blesser ng blessing. Yung giver ng blessing. Bakit? Kung minsan, di ba, meron yung sinagot, after sagutin ng Panginoon yung panalangin mo, biglang, nakalimutan mo ng Panginoon. Di ba? Kasi naibigay na sa'yo eh. Nung pinapanalangin mo pa lang, Lord, pag binigay mo, talagang ito naman ang gagawin ko. Lord, kapag ito ginawa mo, ito naman ang gagawin ko. Lord, kapag binigay mo, maibibigay din ako. Yung biruan nga, di ba, yung sa loto, Lord, tumama lang ako ng loto, 50% sa'yo, 50% sa akin, ilang million pa rin yun. Di ba? Walang tataya ng loto, ha? Mamaya, sabi ni Pastor, basta 50-50 kami ng Panginoon. Okay? Mayroon akong, nakwento ko na sa inyo nung bata ako. Nung bata ako, grade 5 o grade 6, nag-pray ako noon, quiz bee sa Malabon International Baptist Academy, parang ganun yung pangalan. Tapos, yung school namin kasi, maliit. Sa classroom namin, 8 lang po kami. Sobrang konti namin, 8 lang kami. So, nung quiz bee, sa madaling salita, ang subject ko 3. Hindi dahil sa marunong ako, no choice lang. Okay? Tapos sabi ko sa Panginoon, hindi ko makalimutan, Lord, nag-attend na ako ng Baptist Church eh. Attender lang, pero hindi pa Christian. Pero sabi ko, Lord, kapag nanalo ko sa lahat ng subject na ito, magpapastor ako. Doon ako nagkamali. Tapos, sabi ko, pray pa ako. Ako, tawa ng tawa yung tita ko nun. Yung tita ko kasi, pagka bibilan nila ako sa Tita Baby, bibilan nila ako sa mall ng damit, pag binata, rubber shoes. Tapos, maong. Ano pa pang spooting? Sa akin, pagka nag-mall kami, anong gusto mo? Slacks, polo. Sabi nila, magpapasur ata. Sabi ko, hindi. May pinagpipray lang ako eh. Gusto ko lang manalo. Gusto kong magyabang eh. At pinapanalo talaga ako ng Panginoon. Abay, tontuwa ako, pababa ako ng 6. Nakikita ko yung mga kalaban ko. 3 sila, mag-isa sabi ko. Sabi ko, nanalo ko lahat. Di ko makalimutan, right after nun, nakalimutan ko Panginoon. Nawala ako. Alam nyo ba, every Saturday nun, nagsosoul winning kami. Kasama ko, di pa ako marunong nung mag-share ng gospel talaga. Sinasabi ko lang nun, basta si Jesus po namatay para sa'yo, tanggapin mo siya. Maiksi lang alam ko, tinuturuan lang ako noon. Nakita ko ang iba, nagpastor na ibang mga kasama ko noon. Grade 5, ganun lang. Faithful, kung sa faithful sa time. Pero right after the blessing, nakalimutan ko yung blessor. Nakakalimutan nyo ba yung blessor ng blessing? Kamusta yung mga pangako? O baka mas lalong nalayo? Flip-topper talaga ako. Sana hindi po, ano? Meron akong babasahin. Okay. Nakita ko tong video pero I'll just read it. Okay. Meron isang babae, and she was a very old woman, and she was doing this, her devotion. Ito yung kwento niya, testimony niya. There was one day, sarili niyang wika ito. There was one day when I was praying, and I was worshiping God. And all of a sudden, I stopped, and I said, God, I'm supposed to worship you for all eternity. And I've run out of words in 5 minutes. How am I going to worship you forever in eternity? And in my spirit, not a loud voice, but in my spirit, God said very clearly, when you get to heaven, I will share with you something about myself that you have never known before.
and you will worship me. And then, I will share something else, and you will worship me. And I will never run out of new things to share with you for all eternity. Then sabi niya, that's the kind of God we have. Let us not worship God because of His blessings. Let's worship God for who He is. Di tayo mauubusan ng dahilan para sambahin natin ang Panginoon. Imposible. Alam niyo kailan tayo maubusan ng dahilan na sambahin ng Panginoon? Kapag literal kinalimutan natin siya. Pero in truth, sobrang daming ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Higit sa karapat-dapat tayo, higit sa nalalaman na unawaan po natin. Sobrang dami natin pwede ipagpasalamat. Nung sinabi niya itong testimony, it made sense why God is an infinite God. Hindi natin kaya i-grasp kung sino ang Panginoon. Nag-aalala kayo kung anong gagawin natin sa langit? Boring ba ang worship? Huwag kayong mag-alala. Just continue searching the heart of God. Hindi ka mauubusan ng dahilan para sambahin siya. Okay? And she was dedicated to her offering. Kaya sabi sa verse 22, di ba? Atras tayo ng konti. Niyaya siya nung nag-conceive, nagdalang tao na si Hannah, niyaya siya ni Elkanah the following year, tara, punta na tayo ng Shiloh para magsamba, para mag-offering. Pero sabi ni Hannah sa verse 22, but Hannah went not up. Di siya napunta ng Shiloh. For she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned. Ang ibig sabihin po yan, at least matapos ng padidain. Okay? And then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever. Para handang-handa na itong offering ko sa Panginoon na ito. Abaw, grabe naman. Jumping to verse 24. And when she had weaned him, she took him up with her. Dinala niya na kaagad. With 3 bullocks and 1 ephah of flour and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh, and the child was young. Okay? And so, ano po yung matutunan natin dito? 1, yung offering ni Hannah sa Panginoon, which is her own child, hinanda niya. Remember, when you are bringing offering, whether that's pera, your time, your ministry, whatever, be sure it's well prepared. It should be well prepared. Sino dito yung mga nag-aaral pa? Sinubukan nyo naman mag-report? Hindi kayo handa? Nagdala lang kayo ng Manila paper? Ha? Ginawa ko yun. Hindi maganda yung nangyari. Imagine nyo, hindi nyo gagawin sa trabaho. Hindi nyo gagawin sa school. Hindi nyo gagawin kapag lalo magbago ka sa trabaho. How come pagdating sa Panginoon, we come to Him unprepared? We should always go to the throne of God prepared. Katulad ng ginawa ni Hannah. Secondly, she had wholeheartedly dedicated him to God's service. Okay? Hindi niya, malamang sa malamang, dahil ganito yung isip ni Hannah doon sa verse 22, malamang sa malamang, nung nalaman niya na nagdadalang tao na siya, nakaset na kaagad sa mind niya na eto, hindi ko tatraydorin ang Diyos dito, okay, hindi ako manguonse, eto talaga sa Panginoon to. Diba? Diba, meron yung, balik tayo sa point ko kanina, meron yung, Lord, pag nabigkaroon ako ng trabaho, ay talaga, Lord, ewan na lang. As nagkaroon na, wala na. Okay? Nagdadalang tao pa lang, wholehearted na yung offering ni Hannah. Okay? Hindi nawala yung time, hindi nawala yung kanyang talent, hindi nawala yung treasure. Thirdly, she ensured that Samuel was well prepared to serve at the temple. Yan. And then, two other points. Surrendering Samuel to the Lord was undoubtedly a profound act of faith and love. Alam niyo bakit nasabi natin ito yung pinakamagandang offering sa lahat ng offering ni Hannah? Kasi si Samuel yung pinakamahalagang being sa kanya. Yun yung pinakamahalaga. Alam niyo, masabi niyo na talagang well-offered yung heart mo sa Panginoon? Yung pinakamahalaga sa'yo, kaya mong i-offer sa Diyos. Kaya nga si Abraham ang nirequire sa kanya sino? Si Isaac.
Grabe pa, parang asar pa ang Panginoon kay Isaac eh. Abraham, bigay mo sa akin yung anak mo. Yung kaisa-isang anak mo, yung pinakamamahal mong anak, bibigay mo sa akin. Ano sabi ni Abraham? Yes, Lord. Remember, yung pinakamahalaga sa'yo, you know na committed, dedicated yung heart mo to offering God, yung pinakamahalaga sa'yo, kaya mong ibigay sa Panginoon. I'll give you hints. Your family. That's the most important thing in your life, probably right now. Kung wala kang pamilya, sarili mo. Nakikita nyo? The most important offering, ito, yung pamilya mo. That's your offering to God. Unless na ito muna yung maging offering, hindi mo kayang offer ibang area ng life mo. Yes, we have been mentioning time, talent, and treasure. Pero you cannot do that, okay, with commitment kapag ito hindi mo na naibigay sa Panginoon. And that's the reason you are baptized. Kasi lahat yan ino-offer mo sa Panginoon, buong pagkatao mo. Okay? Ano ka lang pang gangster? The most meaningful way to express your gratitude and sincere about. Kailangan matapos natin. Tatalon ako na to. By the way, I would like to point this out. Alam nyo, merong isang study, hindi ko ginawa pero try nyong pag-aralan. Si Samuel tsaka si Jesus, may certain typologies sila. Okay? And very familiar. Subukan ko magbigay ng kaunting-kaunti lang. Pero that will take so much time kasi kaya hindi ko ginawa eh. Okay. Si Samuel, he was the first fruit offering of Hannah. Bakit? First fruit of her womb. Si Jesus, sabi ng Colossians chapter 1 verse 15, he is the first fruit or the firstborn of all creation. Sino naman nag-offer kay Jesus? Ang Father. Imagine ninyo, ang Diyos mismo binigay yung pinakamahalaga sa buong universe. Si Jesus, kaisa-isang anak niya. Diyos mismo, He was not a hypocrite when He was telling that to us. Diyos mismo, hinanap niya sa sarili niya na I am giving the most important being in the whole universe, which is my beloved Son, in whom I am well pleased. And I am offering Him to you. Isipin niyo Isaiah 53, nalugod ang Diyos. Saan? Anong verse? Ano sabi doon? Nung nilatay si Jesus, nung sinaktan si Jesus, pinarusahan para sa mga kasalanan mo at kasalanan ko, ano sabi doon? God was pleased. Nalugod ang Diyos. Yung pinakamamahal niya. Bakit? Jesus was an offering for us. And that's the very reason why you can offer yourself to God. Because He already offered Himself to us. Okay? I'll read a poem na napakinggan ko lang din. Ang chismis galing daw kay Mary Evelyn Williams. If God should go on strike. Gets niyo yung strike, no? Hindi atake Ibig sabihin, magre-rebelde. Kukontra. Read it with me. I hope na mabasa ko ito na maayos. Sabi niya ganon, it's just a good thing God above has never gone on strike because He was not treated fair for things He did not like. If He had ever once sat down and said, that's it, I'm through. I've had enough of those on earth. So this is what I'll do. I'll give my orders to the sun. Cut off the heat supply. To the moon, give no more light. To the oceans, run all the waters dry to the grounds. Then, just to really make it tough, and to put the pressure on, to the trees, let your leaves blow no more. Cut off the air and oxygen until every breath is completely gone. Do you know that God would be justified? For no one has ever been more abused or treated with disdain than God. And yet, God carries on supplying you and me with all the favors of His grace and everything for free. Men say they want a better deal, and on strike they go. But what a deal we've given God, to Him everything we owe. We don't care whom we hurt or harm to gain the things we like, but what a mess we would all be in if God should go on strike.
No? Nung napakinggan ko yan, goodness talaga. And that's very true. Do we always go back to God? Or we go farther from God? Do we see more of the blessings than of the blessor? Are we committed to our worship, to our offering? And lastly, I'll quickly close with this. Praise ni Hannah. Her prayer, her promise, and her praise. Okay. Hindi ko napindot. Pagdating po sa chapter 2, verses 1 to 11, nakasulat po doon yung song ni Hannah. It was right after niya may offer si Samuel. Meron siyang song of praise, song of thanksgiving sa Panginoon. Can you remember someone na nung binigyan na ng anak, umawit din ng pagpuri? Meron kayo naisip? Elizabeth. Meron isa, si Mary. Ang tawag doon Magnificat. Yan. Kasi ang ilang beses sinabi yun, magnify the Lord. Magnify the Lord. Okay. And so, I'll make this very quick again. Huwag nyo nang basahin yung iba. Bigay ko na lang sa inyo buong presentation kung gusto ninyo. Okay. Pero, I'll give you two things. First is the parallels and then the differences. Okay. Andiyan yung parallel na verse, pero babasahin ko lang yung mismong theme. Okay? 5 bagay yung parallel. 1, exaltation in the Lord. Ang focus ng song ni Hannah at ni Mary, number 1, ang parallel niya or pagkakapareho is tinataas sila ang Panginoon. Number 2, pangalawang parallel nito sa song ni Hannah and sa Magnificat ni Mary ay reversal of fortunes. Paano? Yung nagmamataas, ibababa ng Panginoon. Yung mapagkumbaba, itataas ang Panginoon. Reversal of fortunes. Nabanggit niyan doon. Thirdly, yung parallel ng song ni Hannah and the Magnificat ni Mary, God's provision for the poor, for the needy, sa mga nangangailangan, including the humble. Okay? Fourth, okay, faithfulness ng Panginoon sa kanyang promises o sa kanyang covenant. Okay? Fifth, okay, kapangyarihan ng Panginoon over any king and any nation. Every king and every nation. Okay? And then here's the differences. Alright. Few things. First, yung context. Yung context, kay Hannah, alright, nag-rejoice siya kasi may ipinanalangin siya at binigay ng Panginoon. Kaya Samuel yung pinangalan niya. Kasi ibig sabihin, okay, someone that I have asked from the Lord. By the way, si Pastor Sam, kaya Samuel ang pangalan niya. Hiningi rin siya intentionally ng magulang niya na lalaki yung ibigay. Yan. Kaya Samuel yung pangalan niya. Yung Josiah kasi hari-harian. Joke lang. Next time, pagbalik niya, sabihin niya. Okay. Kay Mary, baliktad. Hindi niya hiningi, di ba? Pinili siya. Okay, pinuri niya kasi bakit? Pinili siya kahit hindi niya hiningi. Ang difference nun, kulang sa oras kasi, si Samuel, may gagawin siya as a high priest and prophet. Si Jesus, actually, high priest and prophet din. Okay? Tone. Yung kay Hannah, triumphant and celebratory. Kasi nga, pinanalangin niya eh. Yung attitude or tone naman nung kay Mary, kay Mary ay humble and reflective. How? Sabi niya, I am your servant. Mapangyari ko ng kalooban mo. Sino ba naman ako? Para tignan ninyo. Okay, so yun yung difference ng tone nila. Thirdly, yung with regard to personal and yung national focus. Okay? Merong personal approach na promise para kay Mary and kay Hannah, and then doon sa kanilang song of praise, ay nagbibigay din ng focus para sa mga bansa, yung isa naman for Israel alone. Okay. And then lastly, they both have messianic reference. Ibig sabihin nun, reference kay Jesus Christ. Kaya sabi ko, ang ganda sana kung pag-aaralan natin yan. But again, that will take so much time. In a nutshell, ito yon. Yung approach kay Mary and kay Hannah, magkaiba. Magkaiba yung approach sa kanila, obviously. Alright? But, tingnan nyo to. Yung gagawin para doon sa recipients, that's us. Same. Nakita nyo? They live on different timelines.
Iba yung approach and means and method sa kanila ng Panginoon. Pero yung gustong gawin ng Diyos, pareho. Kaya may differences and then may parallels. What I'm trying to say here is this. Yung ginawa sa kanila, yun din yung gustong gawin sa'yo. Kaya sinulat yan para sa atin. Okay? Okay. Very quickly, what can we learn? God is faithful in every generation. Pati sa generation ng CBC. God exalts the humble and humbles the proud. Thirdly, worship should be a response to who God is and what God does. Number 4, God's kingdom prioritizes the needy and humble. Kaya ang prayer ko nga, makahanap tayo ng isa pang area kung saan makagawa pa ulit tayo ng outreach. Maganda kasi, mamaya by the way, one step forward, meron tayong Crown Kids, later on yung lunching, and then the following Sundays, morning na ulit. Pero mamaya may lunching which is 2 o'clock. Okay? So, God's kingdom prioritize the needy and humble. Okay. In conclusion, sa lahat natin na pag-usapan, ito yung mga gusto kong balikan natin. Number 1, trust God in barrenness of your season. Maaaring yung panahon mo ngayon, yung season mo ngayon, you are in a season of prayer na parang tigang yung panalangin. Gets nyo yung term na, yung term na tigang? Okay? Parang tuyot. Parang wala. Parang malayo. In that very season of barrenness, God wants you to learn na sa Kanya yung trust mo. Not on any people, not on any institution, sa Kanya lang. Number 2 na gusto kong balikan natin, be dedicated, be intentional sa worship, offering, and sacrifice. Yung worship, offering, and sacrifice, it does not happen ng bigla na lang, out of the blue. It happens with intentionality of the heart, dedication. Number 3, focus your praise on the blessor, not the blessing. Tandaan natin yan. Ang focus natin, hindi yung binibigay, kung sino dapat yung nagbibigay. Number 4, embrace how God is shaping and teaching you for a greater purpose. Hanapin mo, habang nagpe-pray ka, hanapin mo, Lord, ano yung gusto mong matutunan ko ngayong season na to? Wherever you are stationed right now, may text station doon. Wherever you are stationed right now, okay, ask God, Lord, what are you trying to teach me? Anong gusto mong maging shape ko? Ito, bad shape to pero anong shape yung gusto mo? Okay, ma-shape ka sa maangis ng Panginoon. So, naisip ko na naman yung, you need to be in shape. But sometimes it's just a shape. Okay? And to close, okay? He not only answers in His perfect time. Hindi lang siya may timetable. But He also transforms us in the process. That's the intention of God. Gusto ng Panginoon hubugin ka through those lessons. Okay? He not only answers in His perfect time, but He also transforms us in the process. And praise God, kahit gaano kahirap yun. Kung kailangan kang ipurun ng Panginoon, kailangan kang pukpukin ng Panginoon, lahat ng kailangan gawin ng Panginoon in your season, in your prayer life, submit. The goal of prayer, again, sinabi ko na kanina, the goal of prayer is not just getting what we want. It's becoming who God wants us to be. Okay, hindi lang may makuha, kundi makuha natin kung ano ang gusto ng Diyos mapangyari sa atin. And so, here's the question, will you trust Him in your waiting season? May pinapanalangin kayo, kapatid? That's very good. Huwag bibitaw. Dapat stick sa kung anong proseso ng Diyos na pinapadaan sa'yo. Isip kayo ng isa or dalawa. Kahit isa lang. Okay? Ano yung prayer item na binibigay sa'yo ng Diyos that is very purposeful? That prayer is for you. Something that will shape you. That will require you to trust God. Okay? Na magiging mas lalong mapalapit ka sa Panginoon. What's that one thing na gusto ng Panginoon na i-pray mo sa heart mo? It does not have to be grand. It just have to be purposeful. Okay? I'll give you probably 2 minutes or 3 minutes to pray for it. And afterwards, we're going to sing, Reach Out to Jesus. Sige po. Let's pray.